Kaugnay pa rin ang pagpasa ng RH Bill sa Kamara at Senado. Makakapanayam natin dito sa studio si Secretary Ricky Carandang ng Presidential Communication Development and Strategic Planning. At kasama rin natin si former Health Secretary Esperanza Cabral, lead convener ng Purple Ribbon for RH Movement. Magandang umaga, Secretary Carandang at former Secretary Dr. Cabral. Magandang umaga. Howie. Good morning, Howie. So it's been a long and winding road, no? 14 years na raw tong bill. So historic vote yesterday, last night. Anong pakiramdam ninyo, Secretary Carandang? Well, you know, ang laki na naging debate dito at nahati talaga ang ating lipunan dito sa issue na ito, no? And now that our leaders have made a decision at ipinasa na itong bill na ito, I think it's time for all sides to come together and to reach out to each other and to put this behind us. Nagdesisyon na po ang ating mga leader and it's time now to reconcile with the different sides. There are many things that the administration has common cause with the Catholic Church on, no? And we would prefer moving forward to look at where we have common stands in the environment, in human rights, and in social justice. So I think it's time for the administration to move on along with the church. So of course it's not a one-issue relationship. Doktora, anong pakiramdam niyo? Did you ever have any doubts that this would pass? Oo. Siyempre hanggang sa kahuli-hulihan, hindi kami sigurado na papasa ito dahil in the end, ang desisyon ng ating mga kinatawan at senador ang gagawa ng kaukulang batas. Ang papel natin ay sabihin kung ano ang sinasaloob natin, ano ang paniniwala natin, at ganun din yung kabilang kampo. At pag nasabi na ng lahat ng tao kung ano ang kanilang saloobin, ay magdidesisyon na ang ating lehislatura. At kung ano man ang kanilang maging desisyon na magiging batas, ay sang-ayon ako sa sinabi ni Secretary Ricky, dapat tayo ay mag-isa na ulit dahil lahat naman tayo ang pangunahing gusto ay mapabuti ang buong bayan. Okay, kahapon naging issue na naman tong effect ng pills, no? Kayo, matanda kayong physician, doktora kayo. Meron pa bang doubts dun sa safety ng pills, itong artificial contraceptive na to? Para sa amin ay wala. Ang batayan ng mga doktor ay ang cost-benefit. Ibig sabihin, ano ba ang halaga at ano ba ang kumpara nito sa masamang na idudulot. Kasi lahat naman ng gamot may side effect. Hindi natin masasabing wala. Pero overwhelmingly, yung benefits na makukuha natin sa mga gamot o paraan ng pagpaplano ng pamilya ay napakalaki kumpara sa maliit na sama na maidudulot nito. Okay, but some people might be shocked na sa liit ng sample size ng Senado, 3 ang ama doon na nagkiklaim na nawalan sila ng sanggol o anak dahil dito sa pills. Para sa aming mga nagsasaliksik sa ganyan, ang sample na 3 ay walang significance. Unang-una, kailangan siyasatin nating mabuti kung ano yung mga circumstances na nangyari at hindi natin pwede basta paniwalaan na sinabi ni Senator ganito na ang dahilan na nagkaroon ng congenital anomaly ang kanyang anak ay dahil sa gumamit ng pills yung kanyang asawa dahil alam natin na walang kinalaman ang paggamit ng pills sa pagdami ng congenital anomaly sa mga pinapanganak. So, maaaring kung gusto nila, ay siyasatin natin mabuti yung mga kaso nila. At yan din ang sinabi ko kay Senator Soto noon. Gusto kong mabuting mapag-aralan at kung pwede nga ay makita natin kung ano yung nasa death certificate ng anak niya. Pero hindi naman niya tayo pinaunlakan doon. Okay, just for the information ng mga ordinaryong nanonood, pag pumasa ito bilang batas, no, what can people expect? Magkakaroon na silang free access sa mga artificial contraceptive, the whole range of family planning methods? Ano bang ibig sabihin nito para sa mga ordinaryong tao? Sa ngayon actually, lahat ay may free access to any type of family planning method that they want to use. Ang problema lamang ay marami sa atin na mahihirap na gusto man nila ay hindi nila ito magawa dahil wala silang kaalaman at wala silang pamamaraan.
At itong reproductive health bill, ang ginagawa nito ay bigyan ng pagkakataon ang ating mga mahihirap na kababayan na magkaroon ng wastong kaalaman tungkol sa pagpaplano ng pamilya para magkaroon sila ng intelihenteng pagpapasya. So yung At kung sakaling hindi nila kaya na tuparin para sa sarili nila ang gusto nilang pagpaplano ng pamilya, ay magiging obligasyon ng ating pamahalaan na sila ay tulungan. Okay, so yung main value added nitong batas ay yung edukasyon, yung information. Pero Correct. yung hindi ba madadagdagan yung budget para lalong magkaroon ng supply ng mga artificial contraceptives at saka ibang methods sa mga health centers natin, sa mga ospital? Ang budget ay magiging ayon sa pangangailangan. So kung sa ngayon, ang budget para sa family planning programs ay pagpalagay mo ng 1 bilyon at kung kinakailangang mas marami pa, dapat ay bigyan ng legislatura ng mas marami pang budget. Kung kailangan naman ng mas kukonti, ay yun din ang gagawin nila. Awi, ang mahalaga dito, yung mga mahihirap nating mga pamilya ay mabibigyan ng sapat na impormasyon para kung gusto nila mag-birth spacing, yung iplano yung kanilang mga pamilya, may sapat na kaalaman sila, katulad nga ng sinasabi ni Secretary Cabral, at kung mamili sila ng isang method, whether that be the natural method, yung ini-endorso ng ating simbahan, or yung modern methods na katulad ng pills or condom, at hindi nila kayang bilhin ito, ay nandito ang pamahalaan para tulungan sila, bigyan sila ng sapat na impormasyon, at bigyan sila ng options at choices ng family planning. Kasi para sa mga mayayaman, they have the information, they have the money, in order to buy these contraceptives. Ang sinasabi natin, ang mahihirap din ay dapat bigyan din ng parehong choice ng mayayaman. So paano nga ibibigay yung impormasyon na to sa mga mahihirap? Napag-usapan kasi sa mga diskusyon sa Kamara at sa Senado yung sex ed, no? Reproductive health education sa mga schools. Pero para sa mga magulang, paano sila magkakaroon ng impormasyon dahil dito sa batas na to? Well, the public health clinics will provide that information, no? Depende kung ano yung final form ng ating batas, magkakaroon tayo ng specific programs for At sa ngayon, providing this walang information. ganong klaseng informasyon? Pag pumunta ka sa health center, hindi sila magbibigay ng information na yun? Well, marami kasing health centers, malakas kasi ang impluensya ng local government unit. Ngayon, kung yung isang mayor ay anti-reproductive health, ay pwedeng ma-impluensyahan ang isang local health clinic na hindi magturo ng other methods, no? So, ngayon na magiging batas ito, I think everybody will be required to give all the options. Hindi lang po yung isa, kundi lahat, whether that be natural or modern. Okay, balikan lang natin itong legislative process, no? Sinertify ito na urgent ni Pangulong Aquino. Anong naging epekto nito sa proseso? Bakit napabilis? Well, Howie, kapag sinertify mo ang isang panukalang batas na urgent, yung bang waiting period between readings ay napapaikli. Nakita po natin kahapon na pagkatapos ng second reading sa Senado, ay agad nilang inumpisahan yung third reading. Kung hindi sinertify ni Pangulong Aquino na urgent, yung RH bill, ay kailangan maghintay ng 3 araw bago magkaroon ng third reading. So, napabilis lang po yung proseso. Katulad nga ng sinasabi ni Pangulong Aquino noon pa, no? Ilang taon na nating pinagdedebatihan itong issue na ito. It's time for our leaders to decide one way or another. Whether pro ka or anti ka, may tungkulin po ang ating liderato na magdesisyon at hindi ipasa na ang debating ito sa susunod na Kongreso. Okay, so yung susunod na tanong dyan, bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang naging urgent? 14 years na nga nakabinbin sa Kongreso. Nagkaroon ba ng change of heart ang Pangulo tungkol dito sa reproductive health? Maraming nagdududa, kasama na yung mga colleagues ni Dr. Cabral, kung talagang committed si Pangulong Aquino dito sa RH bill. Naiintindihan natin yan. Pero I think the proof of the pudding is in the eating, no? Naipasa ni Pangulong Aquino ang reproductive health bill after 14 years of debate. Maski kailan ay hindi nagbago ang posisyon ni Pangulong Aquino, perhaps in terms of the approach, no? Ayaw ni Pangulong Aquino makipag-away. At if you notice, lahat ng sinasabi niya tungkol sa issue na ito, he's been very respectful of the different opinions. Kahit yung mga miyembro ng Liberal Party na may ibang pananaw, ay hinayaan din niya mag-express ng sarili nilang opinion. Sa totoo, may mga ilang miyembro ng Liberal Party na bumotong no laban dito sa RH bill. So, hindi nagbago yung position ni Pangulong Aquino, no? It's just, siguro, the approach did not seem
confrontational. So it wasn't a matter of commitment, it was a matter of political tactics, ang sinasabi mo. I guess it was, we wanted to get this passed without dividing society so much. We know that there is a minority of people who are against reproductive health. We know it's a minority because survey after survey shows at least 70% support this. Pero kahit papano, gusto natin na magkaroon ng consensus ang ating lipunan tungkol sa issue na ito. Okay, just a quick reaction dun sa sinabi kanina ni Congressman Walden Bello. This is the most significant piece of legislation in the last 30 years. Hindi kaya medyo exaggeration yon? I mean, look, there's been so much that's happened in Congress. May agrarian reform, nagkaroon ng party list system, and marami rin pagbabago. But this is the most significant. Do you agree with that? I mean, kayo, how significant is this? Hindi natin matatawaran yung significance nitong pagpasa ng reproductive health bill. Depende na siguro sa opinion natin kung ito ang pinaka-significant o hindi. Okay, how will this be remembered in history, you think? Well, let's leave that to the historians to decide. Mahirap kasi yung ginagawa natin. You as a journalist, this is the first draft of history, but I think the verdict on this historically will take a few years to be determined. Okay, speaking of historic legislation, may Freedom of Information Bill na nakabinbin din ngayon. Ano bang tactics ng Pangulo tungkol dyan? Well, naipasa na ito ng Senado, no? At gumugulong na yung proseso sa lower house. Let's see what let's continue the debates. Let's see what our members of Congress have to say. There are arguments, narinig na po natin ang arguments for freedom of information. Narinig na din po natin yung arguments ng iba na medyo may konting concern dito, no? If we grant more access, does that what are the mechanisms to ensure that this is not abused? So patuloy ang debate sa lower house at nakikinig naman po ang palasyo sa mga opinion na lumalabas dito. Sumasang-ayon ba si Pangulo Aquino dun sa right of reply provision na tinututulan ng karamihan na nasa mass media? Well, Howie, ganito yan, ano? Kapag may sinabi tungkol sa'yo na mali, there has to be a mechanism for you to be able to correct it. I think lahat tayo sumasang-ayon doon sa prinsipyo na yon, no? Ang question ngayon is, paano mo isa sa batas, paano ka gagawa ng isang proseso na maitama yung naisulat na mali na hindi naman pumipigil sa karapatan ng media, sa kalayaan ng media. So, I think it's a question not so much of the concept, but it's a question of how do you operationalize that without impinging on the freedom of the media. Okay, some last thoughts about the bill. It's not a law yet. Dadaan pa sa BICAM. Yun din ba? Babantayan nyo? Or sobra na kayong confident na papasa ito into law? Hindi tayo magiging confident hanggang hindi siya talagang nagiging batas. At miski na maging batas siya, marami pa rin tayong mga kailangang ayusin tungkol dito, ang implementing rules and regulations, at ang iba'y nagsasabi na kukwestiyonin pa nila ito sa Supreme Court. So, handa pa rin tayo na tagisan ng pag-iisip at ng karapatan para talagang makuha ng mga kababaihan at kabataan ang kanilang karapatan to reproductive health. Okay, maraming salamat sa inyong dalawa. Secretary Carandang, former Health Secretary Esperanza Cabral.